جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa konsentidor. Alam po natin mga kapatid, ang tinatawag na konsentidor. Ito po ay nagpapabaya ng kasamaan na nakikita niya mismo sa kanyang pamilya. Kaya napakalaking suliranin po ito. Kasi nga, ito po ay paglabag sa katuruan ng Islam. Kaya lahat ng mga natutunan natin mga kapatid sa reliyong Islam ay dapat isabuhay natin ito. At ito ang pinakamahalaga sa atin. Kasi nga kung magiging konsentidor ka sa paggawa ng kasamaan, ay damay ka na rin sa kanilang kasalanan. Kasi nga mananagot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga biyaya. Ngunit pinabayaan mo, ngunit wala kang pakialam o ano pang mga pinanggagawa mo, kaya mananagot ka sa lahat mong mga pinanggagawa. Lalo na ang usaping pangpamilya. Ang usaping pangpamilya mga kapatid ay mahalaga po iyan sa buhay ng tao dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kasi nga, merong nabanggit sa hadith na ipagbawal sa paraiso ang taong konsentidor na pinapanatili niya ang kalaswaan, mga immoral na mga gawain, mga mahahalay na mangyari sa kanyang pamilya. Kailangan talaga magbalik loob po mga kapatid. Kasi katulad na lang ng nangyayari, pabayaan ng anak mo magkaroon ng boyfriend o girlfriend. Hindi mo lang man siya masabihan. Okay sana kung masabihan mo Kasi mawala na ang iyong pananagutan. Ngunit kung pinabayaan mo, winilcome mo pa, pinatuloy mo sa iyong pamamahay, naging pikit mata ka na lang, pinabayaan mo na lang, lulong ka sa pagiging konsentidor kapatid. Tapos ipagbabawal ka na po sa paraiso. Audubillah. Kaya magbalik loob talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam naman natin ang simula ay simula sa ating sarili muna. Ganon po ang pagbago ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating kapiligiran. Dapat baguhin mo muna ang iyong sarili. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna Allah la yugayhiru ma biqaumin hatta yugayhiru ma fi anfusikum. Ma bi anfusihim, sinabi ng Allah, katiyakang hindi babaguhin ng Allah ang isang pamamayan hanggang sa babaguhin nila ang anumang nasa kanilang mga sarili. 13 verse 11. Kaya ito isa sa mga pinakamahalagang katuruan ng Islam na kailangan baguhin mo muna yung sarili. Para po mayroon ka ng ikukwento, mayroon ka ng pundasyon sa pagpapayo sa iba. Kasi nga naranasan mo na. Kasi nga nakikita mo na. Kasi nga marami ka ng karanasan sa buhay. Kaya para mayroon kang pagtatama sa iba, maitama mo sila kapatid. Kasi nga, mahirap kung ginagawa mo ang iyong mga baliktad sa iyong mga pinagsasabi. Meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Sinabi ng Allah, o mga yaong naniwala, bakit kayo nagsasalita na hindi naman ninyo ginagawa?
kasuklam-suklam sa Allah na magsasalita na hindi naman ninyo ginagawa. Tingnan nyo sa 61 verse 2 hanggang 3:2. Napakalinaw dito mga kapatid ng pagkasabi ng Allah. Bakit magsasalita kayo na hindi mo naman ginagawa? Dapat kaya kung gusto mo talaga kapatid magpayo sa iyong mga pamilya, dapat unahin mo muna yan mula pa sa kabataan mo para magkaroon ka po ng kaalaman at karanasan. Kasi kailangan to karunungan, yung tinuturo, kailangan turo mo karunungan na meron kang kaalaman pero ginamit mo naman sa tamang lugar, sa tamang ayos o ano pa dyan. Kasi kailangan natin to, kailangan maitama mo po ang iba. Kaya po, isa sa mga matitindi mga kapatid, meron po tayong emosyon na tinatawag na pagseselos. Kaya, at tinataglay po ito ng mga mananampalataya. Ang pagseselos, kung mapunta sa kapahamakan ng iyong pamilya, nagsiselos ka, gusto mo kunin sila, gusto mo alagaan sila, gusto mo ipagtanggol. Ganun nagselos Kaya merong hadith si Prophet Sallam, sabi niya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yughar wa innal mu'mina yughar wa ghiratullahi ayatiyal mu'min ma harrama alay, na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, katotohanan si Allah ay nagsiselos at ang mananampalataya ay sadyang nagsiselos, at ang selos ng Allah ay kung pupunta ang mananampalataya sa anumang ipinagbawal sa kanya, isinalaysay ni Muslim. Kaya ito po ang patunay po natin mga kapatid na ayaw natin magalit si Allah subhanahu wa ta'ala. Alam naman natin kapag makaramdam ka ng selos, di ba? May halong puot, galit, ano pa dyan kasi bakit niya ginawa? Bakit pinuntahan niya, pinagbawalan mo na? Ganun din ang Allah subhanahu wa ta'ala na magagalit siya kapag gumagawa ka ng kasalanan kasi nga nagsiselos siya. Kaya ang mga manampalataya, meron din ganitong mga katangian. Nagsiselos din kaya kapag nakikita mo pamilya mo, may kasama na iba, di ba? Nagagalit ka. Umiinit ang ulo mo. Ang mata mo, talaga, lumalaki talaga sa galit. Kaya ganun na ganun mga kapatid. Kaya katangian natin kasi yan bilang mga manampalataya. Ngunit dapat dadalihin ka sa maganda. Lalo na sa panahon natin na lumago na ang teknolohiya. Dumami na ang kaalaman na hindi pa nakita ng mga nauna sa atin. Lumalapit na ang mga lugar. Kaya mo na i-google. Kaya mo tignan sa mga picture. Nabubuksan mga kaalaman mga kapatid. At naaabot na natin ang hindi natin kayang abutin. Subhanallah, tingnan nyo mga online ngayon, bibili ka na lang, kaya mo na abutin lahat ng gusto mo. Ganun ang panahon natin na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil yan sa teknolohiya. Kaya po, dahil dyan mga kapatid, dapat lawakan mo ang iyong pag-iisip. Lawakan mo. Tapos, dapat meron lahat yan hangganan. Hindi ka pwede lumampas sa iyong hangganan. Kahit napakaganda, kahit malawak ang kasaganahan ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, dapat i-ano mo pa rin yan. Kaya ang Propeta Salam, meron nga isang hadith dito, na lalong kinakatakutan niya ang ang tinatawag na kasaganahan kaysa kahirapan. Kasi nga, merong hadith dito na sumpa man kay Allah, sabi ng Propeta Salam, sumpa man kay Allah, hindi ang kahirapan ang kinakatakutan ko sa inyo. Subalit, ang aking kinakatakutan sa inyo ay ang palawakin sa inyo ang mundo, kagaya sa paglawak hinggil sa sinuwang nauna pa sa inyo. Kaya't nakipagkompetensyahan sila katulad sa pakikipagkompetensya
kumpintensyahan ninyo. At ito rin ang wawasak sa inyo, kagaya sa pagwasak sa kanila. Isinalaysay ni Bukhari. Tingnan nyo, nakipagpaligsahan pala. Tayo yun, nakipagpaligsahan tayo. Pagandahan ng bahay, pagandahan ng gamit, lahat ng mga nakukuha natin, binibili natin para mapagyabang mo sa iba, pinagmamalaki mo. Ganun na ganun ang ano. Kaya sa totoo talaga, tignan nyo sa cellphone pa lang, hawak natin yung cellphone, sunod na buwan pa lang, nagkaroon na ng bagong update, bili ka na naman, tapos ang purpose mo para sasabihin meron kang updated na mga cellphone, mga gandang cellphone, o ano pa dyan. Kaya, subhanallah, tingnan nyo, ang Propeta Salam, natakot siya sa paglawak ng kasaganahan sa atin. Hindi siya natatakot sa kahirap. Kaya, dahil doon mga kapatid, dahil nabuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala, binuksan para sa atin ang mundo, wag mong pabayaan ang iyong pamilya. Dapat pagsabihan, dapat bantayan, dapat alagaan, maging mapagmatsyag ka po kapatid. Kasi nga, kung malingat ka lang kahit isang segundo, ay lilihis sila kaagad, auzubillah. Ganun ang mundo mga kapatid, sa sobrang lawak nito. Pating ikaw na reliyoso, laging nagsasala, malilihis ka nga eh. Kasi nga, nalingat ka lang kahit isang segundo. Kaya dapat bukas ang iyong mga mata sa katotohanan at magdikir kay Allah at humiling talaga ng tulong kay Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sa iyo lamang kami humihiling ng saklolo, at sa iyo lamang kami sumasamba. Kaya dahil doon mga kapatid, merong si hadith kasi si Prophet Salam, sabi niya, Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, "Thalathatun kad harramallahu alaihimul jannah, mudbinul qamar wal aq wal dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabath." Na iinulat ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, tatlong katao na ipinagbawal ng Allah sa kanila ang paraiso, ang lulong sa alak, suwail sa magulang, konsentidor na yaong pinapabayaan niya ang kasamaan sa loob ng kanyang pamilya. Isinalaysay ni Ahmad at ginawang hasan ni Albani. Kaya itong isa sa mga pinakamatinding hadith po ito mga kapatid, na dalil na natin bilang katibayan na may mga tao pala kung nasubrahan, lalo na lulong sa alak, suwail sa magulang, pagiging konsentidor, ay hindi na papasukin sa paraiso. Auzubillah, pag ipagbawalan sila ng Allah. Alam naman natin lahat ng kasalanan bukod sa shirk ay kayang patawarin ng Allah. Ngunit ang mga sumobra, alam naman natin, lumabis sila. At lalo na masabi niya, ay hindi naman yan bawal, auzubillah. Pangalun niya, hindi bawal sa'yo, subhanallah. Okay lang yan kasi para makilala nilang bawat isa, subhanallah. Ganun bang mga ngatwiran ang may takot kay Allah ngayon? Para makilala, isama mo dun sa higaan. Ganun bang pagkilala natin sa tao? Auzubillah. Dapat mag-isip-isip ka na. Baka matamaan ka sa pagiging dayyuth. Maging konsentidor ka na. At ikaw na isa sa mga makakapasok sa impyernong apoy. Ang iba, pangatwiran nila para makapaghanap na yan ng asawa. Hanapin mo na, patikim mo muna sa iba, subhanallah. Para makahanap ng tamang tao, dapat tikman niya lahat ng mga iba-ibang klaseng taos, o iba-ibang klaseng lalaki, iba-ibang klaseng babae. Subhanallah, ano bang pangatwiran ngayon? Pangalun niya, parang na lang. Madali lang sasabihin at pinagyayabang pa, auzubillah. Pinagyayabang mo ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka ba nangilabot sa iyong mga pinagsasabi dyan? Kaya po sa atin,
bilang may pananampalataya kay Allah, hindi po natin dapat pabayaan ang ating mga pamilya. Kasi nga, hindi lamang sapat sa atin ang pagtitiwala. Ang iba kasi, pag pinagkatiwalaan na kita, pabayaan na kita kasi alam ko, hindi ka madaling matukso, hindi ka marupok sa mga pagsubok. Wala, hindi ganun sa panahon natin mga kapatid kasi nabuksan na lahat-lahat. Hindi lang kabutihan na nabuksan at pinalawak din ang kasamaan. Tignan nyo sa cellphone lang, kahit sa bahay, sa kwarto, mabubuksan niya lahat ng mga website dyan ng mga malalaswa. Kasi nga, nagbago ang panahon natin. Ang tingin sa masama, nagiging mabuti. Ang tingin sa mabuti, naging masama. At ang pinakamasakit sa lahat, ang katotohanan ay sa tingin ng iba ay kabulaanan. At ang kabulaanan ay nagiging katotohanan. Kaya, hindi yan sapat ang pagtitiwala lamang kapatid. Dapat ikaw nandyan bilang wali. Tagapangalaga ay dapat mapagbatsyag ka sa lahat ng mga ginagawa ng iyong nasasakupan. Kaya asawa mo, hindi lang tiwala lang ang kapital mo. Dapat tanungin mo, dapat paalalahanan mo, dapat takutin mo sa araw ng paghukom. Bago madurog po ang iyong puso. Bago madurog puso mo, subhanallah, tingnan nyo, marami nagsisi, marami naghinayang. Kasi nga, nakagawa na lang kasamaan ang kanyang mga pamilya, membro ng kanyang pamilya. Meron nga nakita ako sa subhanallah, nakakalungkot talaga, nung bata pa, pinapasuot ng mga sexy, pinagyayabang pa, pinapa-music pa para magsayaw, nakasexy, tapos inuutosan pa makipagkaibigan ka dyan sa mga lalaki, hanggang umuwi na buntis na, tapos sasabihin mo pa, saan ba ako nagkulang? Subhanallah, anong utak yun? Saan ba ako nagkulang? Nagkulang ka na nga sa simula. Siyempre, ganun ang kahinatnan ng isang bagay kapag pinabayaan mo pa lang mula sa simula. Kaya madudurog talaga ang puso mo, kapatid, kapag nagiging konsentidor ka po. Kaya meron nga sinabi si Allama Ali Al-Qari, ang konsentidor o the youth ay ang yaong pinapabayaan niya ang yaong nangyari dahil sa kanyang pananahimik sa kanyang pamilya, mula man sa kanyang asawa o anak o kamag-anak sa paggawa ng masama tulad ng pangalunya o mga panimula nito. At gayon din ang kahulugan ng lahat ng mga kasalanan tulad ng pag-inom ng alak o pag-iwan sa pagligo sa janaba. Tingnan nyo, ang pananahimik, mga kapatid, minsan walang magandang patutunguhan po yan. Hindi lahat ng bagay manahimik ka lang. Dapat marunong ka rin magsalita, marunong ka rin magpuna. Para po maalalahanan ang taong iyon. Kaya kung nakikita mo na sa panimula pa lang ng paggawa ng kasamaan, punahin mo na. Sa pagsabihan mo na, pagbawalan mo na. Hindi, okay lang yan para alam naman natin, kailangan muna maligaw para matuntun niya ang tamang lugar, tamang patutunguhan. Subhan, ganun bang pangatwiran yan? Pangatwiran yan ng makasalanang tao eh. Okay lang yan para matuto na sa buhay, para makatikim din ng pagkabigo. Hindi ganun. Subhanallah. Kaya sa Islam, tinuturo sa atin ang kahinatnan. Kung sinong gumawa ng masama, impernong apoy. Sinong magpakabuti, paraiso kasama sa mga matapating tao. Ganun ang tinuturo sa atin. Hindi, dapat kikilalanin ko muna sarili ko. Dapat i-explore ko ang aking sarili para makita ko lahat-lahat, para ma-explain ko ng maigi. Subhanallah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala pinagkalooban na po tayo ng fitrah. O kaya tinatawag nating likas. At ang likas na yan, si Allah mismo ang naglagay sa ating dyan para malaman mo na ang mga bagay-bagay bago ka pinalabas dito sa mundo. Kaya po, naramdam natin si Allah subhanahu wa ta'ala dahil yan sa pagkalikha niya yan sa tinatawag na fitrah. Kaya kung nagiging manahimik ka lang, kapatid,
at nagiging dayuth ka na, konsentidor ka na, audubillah. Meron nga sinabi si Taib, sabi niya, ang konsentidor ay nakikita niya sa mga kababaihan ang anumang ikakasama nito. Hindi man lang siya nagseselos at hindi man lang nagbabawal sa kanila at saka pinababayaan niya ang kanyang pamilya sa kasamaan. Subhanallah. Tingnan niyo ang mga pagpapaliwanag ng mga nauna sa atin si Taib, rahimahullah. Ganon na ganon ang konsentidor, mga kapatid. Pinababayaan niya ng asawa niya, mga anak niya na babae, ang mga tiyahin niya, lahat yan mga babae, pinababayaan niya lang sa ikakasama nito. Dapat isampol na sa pananamit. Sabihan mo talaga, hindi ka lang pwedeng manahimik ka. Sabihan mo, sana magsuot ka naman ng ganito. Alam naman na lumalaki ka na, wajib na yan sa'yo. Paghihijab ka na, tanda yan ng pagkatakot natin kay Allah. Ganun ang mga dapat isabihin mo, hindi manahimik ka lang. Kasi tanda na rin yan ng pagsiselos mo, kapatid, na ayaw mo mapapahamak ang taong iyon. Lalo na kababaing tao yun. Pabayaan mo lang magpalabas ng puso, papayaan mo lang magpalabas ng hita niya, subhanallah. Tapos maglagay mo ng perfume ng napakatapang na amoy. Alam naman natin, malakas mang-akit yan, lalo na sa mga manyakis, ang malakas na amoy. Ang perfume mo, sobrang bango, subhanallah. Lahat yan kayang akitin ng iyong perfume. Kaya sa Islam, kapag naglalagay ang babae ng perfume, ang hatol sa kanya ay parang nagzina. Kasi nga, kaya kang bastusin dahil sa iyong paglagay ng perfume. Kaya sa Islam, bawal na bawal ang pagiging dayuth o konsentidor ka, kapatid. Kasi nga, kapag pinababayaan na nahimik ka lang, parang tanda na rin yan parang pinababayaan mo na siya. O kaya, pumapayag ka na sa kanyang gawain. Ganun yan. Ikaw ang padri di pamilya. Kaya mo silang sabihan, kaya mo silang disiplinahin, pero nanahimig ka. Ibig sabihin, pabor na pabor ka sa kanilang gawain. Naudzubillah. Kaya ganun na ganun ang lupit ng pagpaparusa sa mga konsentidor, mga kapatid. Kasi nga, hindi na sila papasukin sa paraiso kasi nagiging pabaya sila sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nyo, lahat ng mga kaloob ng Allah, mga anak, mga yaman, lahat po yan ay tatanungin bandang huli. Wala tas'alun na yawmaidin anin naim. Tatanungin kayo sa panahon na yun tungkol sa mga biyaya. Lahat yan, mga biyaya ng Allah, tatanungin lahat yun. Kasi nga, pananagutan natin lahat yun sila, kapatid. Kaya, kung marami kang anak, hindi lang yan biyaya. Pagkus, pananagutan po yan lahat kay Allah. Kaya, mga pananaw talaga ng mga ulama, karamihan sa mga ulama tungkol sa mga konsentidor, sila po ay mga dayuth. Ng mga dayuth ay mga makasalanan at hindi na rin tinatanggap ang kanilang pagsasaksi sa hukuman. At ayon sa turo ni Shafi'i at Hanabila, subhanallah, ganun ang kalpit mga ulama, kanilang pananaw. Hindi tinatanggap ang kanilang pagsasaksi doon sa hukuman. Kasi nga, pabaya nga sa pamilya, hindi man lang makapagsabi, hindi man lang makapagdisiplina, umapalo man lang sila, o ano pa dyan. Kaya tama talaga sinabi ni Ibn Qayyim, sabi dito, kala allama to Ibn Qayyim, annal aslad din al-gira, paman la gira lahu, la dina lahu, na sinabi niyang maalam na si Ibn Qayyim, rahimahullah, kawaan nawa siya ng Allah, katotohanan, ang pundasyon ng reliyon ay pagseselos, kaya ang sino mang walang selos ay walang reliyon sa kanya. Subhanallah, walang reliyon sa kanya. Kasi wala pinababayaan mo lang. Alam naman, kailangan maselos ka. Kailangan ingatan mo yan sila. Parang pag-iingat sa puso mo yan Parang iniingatan mo parte ng katawan. Lahat yan dahil yan sa iniingatan mo sila at alisin sa kalaswaan at sa kasamaan. Huwag natin gayahin ang mga ibang lugar na halos
o nakikita ng kanilang mga pangangatawan, hubog ng kanilang pangangatawan, ng ginagawa talaga nila para pang-akit sa mga tao. Subhanallah, dahil sa pagninanggagawa na dumami yung mga manyakis, dumami yung mga rapist. Tingnan nyo, napakaraming masamang epekto yan sa lipunan po natin. Nadadamay ang mga inosente dahil sa kanilang mga pinanggagawa. Ha? Hindi yan kaaya-ayak po, kapatid, lalo na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ipapakita mo kaya sa Islam, tinuturuan ng mga kababayan maghijab. Kasi nga, sila po ang mas nakakapinsala kaysa mga lalaki. Ha? Kanilang pagsiseksi, pagsusuot ng mga pit, ng mga damit, nakakapinsala talaga yan sa damdamin ng mga kalalakihan, lalo na kung hindi nila makamit, hindi nila maabot-abot. Ha? Kaya yun, isa sa mga kinakatakutan natin. At lalo na ang ating mga anak, mga kapatid, na wag silang pabayaan. Dapat mantayan sila hanggang sa pagtulog dahil po yan sa mga cellphone. Ha? Kasi nga, ang pabayaan mo lang anak mo natutulog, tapos hawak yung cellphone niya, subhanallah, kaya niyang maggalugad sa mga bagay na hindi dapat niya makita muna. Kasi bata yan kung nabuksan sa kanyang mundo, sa murang pag-iisip niya, hindi niya pa minsan nauunawaan, baka kapag-isip na siya ng masama. Kaya minsan may mga nangyari magkapatid, na ginalaw niya kanyang kapatid. Kasi ganun nagtaka sila bakit mayroong ganito. Ito palang gamit ng pagnanas, subhanallah. Kaya, audubillah mga kapatid, ikaw bilang Muslim, dapat wag kang magiging konsentidor. Turuan talagang mga bata hanggang matuto sila. Katulad sa hadith na inulat ni Amr bin Shu'aib na ayon sa kanyang tatay na mula sa kanyang lolo na sinabi ng Propeta Sallam, utusan ninyo ang inyong mga anak ng pagdarasal habang sila ay nasa 7 taon at paluin sila dahil rito habang sila ay nasa 10 taon at paghiwalayin ninyo sila sa kanilang mga pagitan sa mga higaan, isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya ganun na pagturo sa mga kabataan hanggang sila po ay matuto. Hanggang marunong sila sa reliyong Islam. Huwag na pabayaan mo sila sa pakikinig ng musika. Kasi nga alam naman natin ang musika na yan po ang pumupukaw sa mga pagnanasa sa loob ng damdamin ng mga tao. At dahil dito, itutulak ka sa paggawa ng kasamaan. Kasi nga napukaw ng iyong damdamin. Audubillah. Kaya alam naman natin, dapat ang ating pagnanasa, init ng iyong pagnanasa, dadalhin ka sa pinahintulutan lang ng Allah. Huwag mong dadalhin sa kasamaan. Pero ang musika, bawal na nga, haram na, pero pupukawin pang yung pagnanasa sa kasamaan. Kaya dapat makita mo yan, makarinig ka man, pagbawalan mo kaagad ang iyong pamilya. Huwag kang manahimik o magpabaya. Kasi ang mga ibang awitin, mga kapatid, ay nakakalihis po ng paniniwala. Lalo na gumagamit ng mga instrumentong pangmusika, mga spring na yan, nabanggit sa hadith, ay nakakapaglihis yan sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala at naging abala siya doon sa paggawa ng kasamaan. At alam naman natin, magsisilabasan sa araw na paghukom ang musika, pangalunya, at iinumin na rin ang alak, audubillah. Kaya ganun na ganun kasi mangyari mga kapatid. Kaya dapat iwas ka. Kasi kung ginawa mo yan, ang turo ng Islam, ikaw po ay nasa tamang lohika ng pag-iisip, kapatid. Kasi nga, ang ating reliyon ng sentimo komun. Sentido komun, na gumagamit ng common sense. Naghihikayat sa atin sa pagiging mabuti, sa kagandahan, kaayusan, at pinuhin ang ating kalikasan sa ating pag-uugali bilang isang Muslim. Kaya po mga kapatid, yan ang ating kasi alam naman natin ang pagiging konsentidor, daanan yan sa pagiging masama. At alam naman natin
kung maging masama ka, daanan yan tungo sa ikakagalit ng Allah at ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang impyernong apoy. Kaya ingat po tayo mga kapatid. Meron nga hadith dito na inulat ni Abu Huraira na sinabi na Propeta Sallam, sumpa man sa iyaong nasa kanyang kamay ang aking sarili, hindi malilipol ang mamayanang ito hanggang sa merong tatayong lalaki patungo sa babae, at saka ipapahiga niya ito sa lansangan, at saka magiging pinakamabuti at saka ang nagiging pinakamabuti sa kanila sa araw na yaon ay ang sino mang nagsabi, kung sana itago mo naman yan sa likod ng pader. Isinalaysay ni Abu Ya'la. Subhanallah, tignan sa panahon na yun na nabanggit sa hadith, bilang hula na ito. May mga walang hiya na. Magano sila, makipagtalik sila doon sa daan. Subhanallah, mga tao nakikita sila at ang pinakamabuti sa kanila ang magsabi lang, tignan yung sinabi niya, sana ginawa niyo doon sa likod ng pader. Subhanallah, yun ang sasabihin ng pinakamabuting tao sa kanila. Auzubillah. Kasi wala na nagiging dayos na sila lahat. Naging konsentidor na sila sa paggawa ng kasalanan na pinagyayabang pa yan ng iba. Kaya sa mga dayos, mga kapatid, napaka-mapinsala po ito. Masyadong napakatindi sa pagpipinsala sa lipunan. Kaya huwag tayong maging dayos o maging konsentidor. Dapat iligtas mo po ang iyong pamilya. Katulad ng sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sinabi ng Allah, o mga yaong sumampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at inyong pamilya sa apoy na ang panggatong doon ay mga tao at bato. At mayroon doong mga anghel na mararahas na malulupit, hindi sumusuway kay Allah sa anumang ipinag-utos niya sa kanila at kanilang ginagawa ang anumang ipinag-uutos. Sana meron kayong napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.